Sahod ko po nun is Hi! Welcome to my YouTube channel. By the way, my name is Joanna, and please like and subscribe. Ano nga ba ang topic natin for today's vlog? Well, ang topic natin is magkano nga ba ang sinasahod ng isang OFW dito sa Middle East? Ito po is based on my personal experience. Dahil po gusto ko po mag-abroad at pangarap ko po ito, so nag-apply po ako sa isang legit na agency sa Pilipinas. At luckily, nakuha po tayo dahil kahit po pandemic nung panahon na yon, napakahirap pong mag-apply. So nakuha po tayo at ang position po na available noon is cashier po. Nakuha ko po yun. At yung papasukan ko po, one of the well-known hypermarket sa Middle East, walang iba kung hindi ang Lulu. Yes po. Lulu po yung una kong naging trabaho sa bansang Qatar bilang isang cashier. Sahod ko po nun is 1,400 riyals. Ipa-flash ko na lang po sa screen kung magkano po sa peso. Times 14 po. At within 3 months lang po, is nakalipad na po ako papuntang Qatar. Libre naman po yung transportation at accommodation. During nung time ko po sa Lulu is naging masaya po at pinalad po ako na ma-promote bilang receptionist secretary within 1 month po. So, nadagdagan po yung sahod natin from 1,400, ang dinagdag po is 100. So, naging 1,500 po. Again, ipa-flash ko po dito kung magkano sa pera natin. Nung time na po yun, napapasalamat din po ako sa Lulu dahil binigyan po din nila ako ng maraming opportunity. Nandyan po yun na feature po ako sa vlog, ipa-flash ko po dito. At sana mahanap ko din yung naging part din po ako somehow nung sa commercial po nila. I-flash ko din po dito. But then, after 1 year po, nag-apply po ako. By the way, ang advice ko po sa inyo, kung gusto niyo po mag-apply sa Middle East, mag-download lang po kayo ng Indeed, LinkedIn. Yun po yung mga legit na a-applyan nyo kasi kadalasan po online, hindi po sila nag-accept ng walk-in. So luckily, may kumontak po sa akin na isang construction firm at nagulat po ako sa kanilang offer dahil times 4 po ang in-offer po nila, which is ang position po executive secretary na po. Ang naging sahod ko po doon, Wow! yes po, 7,500. Umabot po sa 6 digits. Siguro po talagang dinaan ko po sa dasal dahil ang pag-apply po dito sa Middle East ay hindi naman po ganun kadali. Napakarami po dito ang sumusubok mag-apply at may mas marami pang experience. Dahil po ang baon po natin ay lakas ng loob at laging dasal. So, pinalad po tayo na nakahanap agad-agad ng trabaho within 1 year. Imagine po, from 1,500, naging 7,500 po ang sahod natin. Libre po yung transportation. Pero yung accommodation po is sa'yo na po yun. Grateful po ako sa opportunity na yun. Dahil from, di ba po, napakaliit hanggang lumaki. So, ano nga ba ang tips din sa pag-apply po dito sa Middle East? Be yourself. Maging confident po kayo. Ibenta niyo po yung sarili niyo talaga. I-market niyo. Kasi marami po dito na mas maraming experience. At mind you guys, yung in-applyan ko po is ang kailangan po na experience nun is at least naka 3 years ka sa GCC country. Which is ako po, naka 1 year lang. Then after nun, nag-apply po ulit ako sa iba kasi nagkaroon po ng restructuring. Yung pinasukan ko, so sa Saudi na. So, gusto ko magstay dito. So, napapasok naman po ako sa hospital bilang executive secretary din po. At yung sahod din po is umabot din po ng 6 digits.
So yun po yung pangyayari kasi from 1,500 to 7,500 riyals, napakalaki pong bagay. Sa mga nag-a-abroad at nahihirapang maghanap ng magandang sahod. Kailangan niyo po talagang maniwala sa sarili niyo at isa pa, samahan niyo po ng dasal. Try lang po kayo ng try hanggang sa makahanap kayo ng magandang trabaho at employer. And sana po, may natutunan kayo sa vlog na 'to at sana rin, gawin niyo 'tong inspirasyon. Kung may mga question po kayo, comment down below at sasagutin ko po 'yan.